Okay, class, welcome back. So, ngayon, class, ituloy natin Module 4. So, supposedly, class, this is part 4 of Module 4. Okay, so share ko lang yung screen ko, class. Ayan. So, nag-end tayo sa example 4.2. So, this time, class, sisimulan natin yung example 4.3. Okay? So, example 4.3. So, sa 4.3, class, kung titignan nyo, parehas lang siya dun sa previous example natin yung 4.2. Bago lang ngayon, class, mas malala na ngayon. Hindi naman malala, pero more floors na siya, class, compared to the previous example. Okay? Tapos, class, the floor plan, it has different, na rin. It'll differ in terms of the column. Kasi, di ba, previous example, class, we only have one type of column. So, this time, class, we have two columns, pero supposedly, class, one column has different orientation, which makes it 3 variations. Okay? So, yan class, simulan natin. So, dating gawin class, given natin class. So, lista muna natin kung ano yung given dito. So, same class, meron tayong special moment resisting frame. So, gawa siya class sa concrete. Okay? Tapos yung location natin class this times ago, La Union. Tapos, yan. Meron tayong type A class, type A seismic source, tapos 16 kilometers naman siya from the fault line. Tapos 4-story naman tayo this time class. Meron tayong 4-story commercial building. So pag sinabing commercial building class, more or less siguro tindahan or what? Building. Okay. This time class, meron tayong geotechnical profile, hard rock. Okay? So, dating gawin tayo, class, no? Titignan nyo yung ating yun. Titignan yung procedures sa ating class from the given. Kunin natin yung occupancy. So, yeah. So, kung titignan nyo class yung occupancy, pulutin natin yung class sa table. So, table 103-1 class, page 16. Okay. So, kung titignan natin class, category 4 to. Kasi hindi siya nagpo-fall class sa essential. So, wala siya sa essential. Wala siya sa essential facilities. Wala rin siya sa hazard. Wala rin siya sa special class kung tutusin kasi hindi naman siya school na 1 story. Tapos commercial 4, sabihin natin class, hindi naman siguro lalagpas sa 5,000 yan. Okay? Safe to say class, sabihin na natin category 4 siya. 4. Okay? So next up class is kailangan natin malaman kung ano yung importance factor. Okay? So importance factor class, kailangan natin kunin yung sa table 208-1, page 2185. Okay? Ito. So, alam na natin class, diba, category 4 siya. Second dito class, sablay yan, di ba? Hindi natin kinukuha yan kasi ang kinukuha kasi natin kasi is yung I. So, matik class, ang importance factor natin still 1. So, I natin class is equal to 1.0. So, next up class, yeah. Doon naman na tayo class sa soil profile. Soil profile naman tayo class. So, kung kuha natin class yung soil profile dito sa table, 208-2. So, yung next page lang to class. Page 2186. Lipat lang natin. Ito. So, dito class, sabi nung geotechnical profile natin class, ayan. Hard rock daw siya class. So, pag hard rock tayo class, SA. So, SA class kasi hard rock. Okay? Lastly class, after nung profiles, yung zone. So, alam natin class, zone 4 to, no? Kasi La Union. Hindi naman siya class Tawi-Tawi, Sulu, or Palawan. So, Z class is equal to 0.4 kasi zone 4. Okay? So,
So again, class, ito is kukunin natin sa table 208-3, page 2188. Susunod lang, class. Ito. So, alam naman natin, class, hindi siya Sulu, hindi na siya Tawi-Tawi. Ito. Sulu, Tawi-Tawi, Palawan. Okay. So, again, kailangan natin kumuha ng copy, class. Copy ng ating given. Okay. Ayan. Okay. So, next step natin, class. So, i-erase ko muna. So, after nung class, pwede tayong simula. Okay? So, i-assess lang ulit natin, class, kung anong procedure yung gagamitin natin. So, since dito, class, kung titignan natin yung ating given, yeah. So, more than 2 stories siya, class. Okay? So, ang gagamitin natin, class, is yung static. Static force. So, use static force. Okay? So, dating gawin naman, class, regardless kung simplified yan or static, class, ang first step natin is yung base shear. Design. Base shear. Okay? So, technically, class, ang pinakabago sa design base shear is, kukunin muna natin yung range. Okay? So, ano yung range plus? So, ito yung formulas natin, class, para sa range. So, dalawa, class. Since zone 4 tayo, class, dalawa yung ating minimum. So, yung una, class, yung minimum shear natin is equal to 0.11 CAIW. Tapos, shear mean. So, ito lang yung class yung sa zone 4. So, ito yung 0.8 class yung Z. Tapos, yung NV, I. Over class yung R. Tapos yung W. Okay? So again, ito yung lang zone 4 lang, class. Zone 4 only. Okay? Pero rin tayo sa Vmax. So yung Vmax naman natin, class, is equal to 2.5 CA. Yung importance factor over yung R times yung W. Okay? So titignan nyo, class, wala tayo halos lahat. So kailangan rin ko yan. Okay? So unahin natin, class, yung CA. So for CA, so makuha natin ito, class, sa table 208-7, page 2207. Okay? So punta tayo sa NSCP, class. Again, sa page na yan. Okay, so kung titignan nyo, class, nandun sa kabila. Yan. So CA natin, class, this time, di ba? Zone 4 tayo, class. So zone 4, hard rock tayo, so SA. Okay, so CA natin, class, is 0.32 NA. So CA is equal to 0.32 NA. Okay? So, kailangan natin kunin, class, si NA. So, dito lang siya sa kabila. So, table. Sa kabila lang siya, class, yan. 208-5, page 2207. Okay? So, NA natin, class. Again, type A tayo, no? So, type A, tapos 16 kilometers, so more than 10. So, dito tayo, class. NA is equal to 1. Okay? So, alam na natin yung NA, class, makuha natin yung CA. So, 0.32, class, times yung 1 is equal to 0.32. Okay? So, okay na tayo sa CA, class. Ano yung next natin? So, yung R naman.
for R. So again class, kukunin natin siya sa table. 20811A kasi concrete siya. So page 2223. Okay. So titignan natin class yan. Tapos ano yung meron tayo class? So special moment resisting frame is concrete. So dito tayo sa table ng concrete class, special moment resisting frame, so matic class. Ito na yung ating R. So 8.5 ulit. So R class is equal to 8.5. Okay. So after nun class, so kailangan natin mag-erase. So erase ko lang to, no? Okay? So after natin ng R class, ang next, kung titignan nyo pa ba yung kulang. Wala namang CV. So check na natin yung formulas natin. Kulang ata eh. Yan. Ito. Okay. Kailangan rin natin yung CV class. Sa kabila. So mamaya pa pala yung CV, okay? So kung titignan natin class, meron na tayong I, meron na tayong C, meron na tayong W, meron na tayong R. Nakuha na rin naman natin yung NB class, no? So pwede natin i-solve. Okay? I-solve na natin class. So nakuha na natin yung C, meron na tayo niyan, meron na tayong I, meron na tayong W, meron na tayong RCA, meron na tayong NB. Okay? I-solve na natin. Solve na pala natin class yung W. So for W class, no? Yung W natin is equal to yung W summation. Okay? So titignan nyo kasi i-add lang natin yung given. Ito. Okay? So kung titignan nyo class, ganito yung tsura ng pinaka-given. So ito class yung sinolve natin dun sa problem example 4.1. Okay? Kung pagka kinuha natin class yung mga dead load per floor. Okay? So dito class, binigay na niya kung ano yung dead loads. So i-add lang natin siya. Okay? So i-add lang natin yung class. So kung titignan nyo, meron tayong 1.5 plus yung 4K. Dalawang 4K plus 4.5. So 14K class. So meron tayong 14,000 dito. Kilonewton. Okay? So in this class, kompleto na tayo. So solve natin class yung V minimum. So unahin natin class yung 0.11 times class yung CA natin 0.32 times yung importance factor natin class na 1 times yung W natin class na 14,000. So yung unang minimum natin class is equal to 492.8 Newton. Okay? Tapos yung second na V minimum class para sa mga zone 4 only. So 0.8. Yung zone dating class again 0.4. Times yung NV natin class. Dapat kinuha na talaga natin yung NV class. Sige, singin natin dito class. So for CV. So before natin kunin yung W class, kunin na natin yung CV, no? So yung CV natin class, kukunin mo siya dun sa same table. Ito. Ay, shucks. Sulat ko na rin dito. So table 208-8. Okay? Page class 227. Punta natin class. So ito yung CV.
CV natin class since 0.4 tayo. Yan. Diba? Zone 4 tayo, tapos yan. Zone 4 tapos hard rock, so like SA. Sabihin class 0.32 NB. So, CV natin class, CV is equal to 0.32 NB. So, para naman class sa NB, punta lang tayo sa kabilang table. Ayan. Okay. The same class, so type A, tapos more than 15 kilometers, so 1. So, ang NV natin class is equal to 1. Okay? So, gagamitin natin class yung NV dito. Saan na tayo? Ito. So, NV natin class is 1. Times yung important factor na class na 1. All over class yung 8.5 natin na R. Times yung 14,000. Okay? So, dito class may makukuha tayo na. So, 527.0588 kilonewton to class. Okay? So again class, ang dilemma natin meron tayong dalawang minimum. Okay? So ano yung pipiliin natin dito class? So dapat ang analysis natin dyan class, gusto kasi natin class hindi mag-fail yung dalawa. Okay? So ano yung pipiliin natin class para pasok lahat ng minimum natin? So dapat yung mas malaki. So ito class yung nag-govern. Bakit class? Kasi class mas safe siya. Kumbaga lahat class ng higher than this, matic, pasok na doon. Pero kung ito kasi yung tinik natin class na minimum, pag meron tayong 500, bagsak na. So parang ito dapat class yung mag-govern para safe yung dalawa. Okay, so ito na class yung ating V minimum. So ilagay lang ulit natin class. So ang final V minimum natin class is 527.0588. Actually, hindi mo pala kailangan ilagay yan. Okay? Solve naman natin class yung V maximum. So V maximum class yung formula natin. So 2.5 times yung CA natin class. Ang CA natin is 0.32. Ang I natin class is 1. Over class yung R natin na 8.5 times yung 14,000 natin na W. Okay? Pag kinolve natin yung class, ang sagot natin is 1317.6471 kilonewton. So again class, andyan na. Ito na class yung ating minimum, tapos yung maximum. Yan. Okay? So after natin class is solve yung range. Ang range natin class is from ito to there. Solve natin yung design base shear. Okay? So i-erase ko lang to class. Okay? So again class, solve natin yung design base shear. So design base shear natin class, or like yung base shear natin. So meron tayong formula sa base shear. So base shear natin class is equal to CVI over RT times yung W. Okay? So titignan natin class, direct sum na tayo dun. CV natin class, diba 0.32 times yung 1 na importance factor, tapos yung 8.5 na R, times yung T. So kailangan pala muna natin class isolve yung T. So for T, di ba may formula tayo dito class? T is equal to yung CT, yung HN, raised to 3/4. Okay? Tapos class, di ba kanina, pinakita ko na yung CT. So dito class yung CT natin. CT, di ba? Sige. Punta lang tayo class sa page 215. Ito class. Okay? So since concrete tayo class, alam natin ang CT natin class is 0.0731. Okay? Tapos class ang HN natin class, equal lang yung class dun sa height ng building natin. Kasi in yung from base class to the topmost. So kung titignan nyo class 3 plus 3 plus 3 plus 9 plus 4, di 13 meters. Okay? So makuha natin yung T class is equal to yung 0.0731 times class yung 13 3/4. Okay? So T class is equal to 0.5005 seconds. So again class, since alam natin class na less than 0.7 seconds yung class,
Mamaya pa pala yung class. So ready na tayo class. So may T na tayo, meron tayong CV and all. So ito class, isa-substitute lang natin yun. 0.5005. Okay. So makuha natin class yung shear natin is equal to base shear. Base shear natin class is equal to 1053.0646. Okay. So ito class, i-compare natin siya sa range na sinolve natin kanina. So titignan natin class, greater than siya kung sa V minimum. So di ba ang minimum natin class is 527.0588. Okay. Tapos less than siya class dun sa V maximum. So 1317.6471. So okay siya class. Pasok siya kumbaga. Okay. So dito lang natin class pwedeng sabihin na yung base design base shear natin class is ito. So 1053.0646 kilonewton. Okay? So ano mangyayari class kapag less than siya dun sa minimum? So kapag less than siya dito, classmatic, ang i-adapt natin yung minimum. Okay? Paano class kapag greater than siya dito? Pag greater than siya dito, class, ang i-accept natin ito. Gets ba? So kung mas mababa siya sa minimum class, ang design base shear na natin na i-adapt class, itong minimum. Okay? Pag lumagpas naman siya class sa maximum, ang i-accept, ang magiging design base shear natin class is yung maximum. Pero pag pasok siya class sa range, i-adapt natin yung base shear. Yun na yung magiging design base shear. Okay? Gets ba? Okay? So, tuloy-tuloy lang natin class. So after natin class makuha kung ano yung design base shear natin, pwede na tayong mag-vertical distribution. Okay? So i-erase ko lang ulit. Okay, so tuloy natin class. So after natin makuha yung design base shear class, ang next step natin is yung vertical distribution. Okay? So ano yung formulas natin class sa vertical distribution? So technically, ang kukunin kasi natin dito class is yung Fx. Okay? So parang kukunin natin class yung force per floor. So meron tayo class ng V minus yung Ft. Okay? Times yung Wx plus Hx. Tapos yung summation class ng I is equal to 1n Wi Hi. Okay? Tapos class, para makuha natin yung Vx. So yung Vx natin class, yung parehas lang sa kanina. So meron tayo class dapat yung Ft plus class yung summation ng n. Yung I natin class is equal to x plus 1. Tapos yung Fi. Okay? So may formula tayo class ng Ft, di ba? Ft natin class is equal to ito class, idiretso na natin, no? Ft natin class is equal to 0 kasi, di ba, na-solve natin kanina class, T is equal to 0.5005, which is less than 0.7. Okay, seconds. So, Ft natin class is equal to 0. Okay? Tapos may isa pa tayong formula pala class. Ito for checking na lang siya. So dapat daw class yung design base shear natin class is equal to, yan yung Ft is equal to yung summation class ng I plus. Summation class ng N I is equal to 1 Fi. Fi. Okay? So since meron naman tayo doon class, pwede natin buuin yung table. Okay? So medyo mahaba-haba yung table natin class, kaya i-erase ko na yung buo, no? I-erase ko na yung buo. Ayan class, so yung table naman ng table natin class, syempre, di ba, meron tayong floor level. Okay? Tapos class, meron tayong Wi or yung X. Class, meron tayong Hi or yung X.
Yung formula kasi natin kanina, di ba, class may each ith, may each x. So, difference lang nun, class parehas lang. Parang yung I tsaka x lang represents the floor. Okay? So, meron tayong wix tapos h, ix. Okay? Tapos meron tayong class ng fx, tapos yan yung force, tapos ito yung shear. Okay? So, ano yung floors sa ating class? So, meron tayong roof. Meron tayong ng fourth floor kasi 4 floors yan, no? 3, 2, tapos 1. Okay? Ilagay natin yung class. So, ito yung mga W natin. So, fill na natin class. So, ito 1.5. Ito class is 4K. Ito class is 4K. Ito class is 4.5. Again, class, pag first floor, matic 0 yan, no? Okay? So, yung heights class, so same. Ito class 0. So, ito yung base natin. So, ito 4, ito is 7, ito is 10, ito is 13. Okay? So, yeah. So, calculate na tayo class. So, yung calculate natin class, 2 parts ulit yan. Ito muna class, no? Fill upan muna natin to. Ay, isa lang. Ito lang. Tapos, ito yung second part. Hindi natin pwedeng diretso class kasi kailanganin natin class yung summation nito. Summation yan. Okay? So, let's go. So, tawagin na lang natin to class na A. Ito si B. Okay? Kailangan lang natin class is A times B. So, A times B. So, calc class. So, meron tayong 1.5 sa A. 13. So, meron tayong 19,500. Okay? So, meron tayong 4K. Tapos 10. So, ito 40K. Ito class 7. So, 28K. Okay? Tapos class 4.8. 4.5 pala. Tapos 4. So, 18,000. Ito class 0. Okay? So, i-add natin yung class. Pag pinag-add natin lahat yan, 105,500. Okay? Tapos class yung formula natin dito ay fx. So, kung titignan nyo, babalikan natin yung kanina. Saan na? Ito. Okay? So, ang formula natin class kay fx. So, ito yun, no? So, yung V daw natin class, di ba? Yung base shear natin. So, sinolve natin class kanina, yung base shear natin. So, ang base shear natin kanina class is yung pasok. So, yung 1053.0646. Okay? So, minus yung FT. So, yung FT natin class, di ba na-solve natin na 0? Okay? Times yung ito class. So, ito pangalanan natin C. Pwede pala siyang idiretso class, sorry. Okay? Ito class tawagin, ito pala is AB, no? So, C is equal to AB. Okay? Tapos class ito is, yeah, times C. All over yung, saan ito? Ito. Ay, hindi. Nope. Hindi talaga siya pwedeng idiretso class. Kasi kailanganin natin ito eh. Okay? Maasa na naman. Okay, so yan. Yan yung formula natin dito class sa una. So, dito naman class, ang formula natin dito is yung D previous plus class yung E previous. So ito class yung ating E. Ito yung ating, D. Ito yung E. So ito yung D. Ito yung E. Okay? So i-enter natin to class para tapos na. So dala yung formula natin class. Meron tayo ng 1053.0646. Then 53.0646 alpha C. Okay. Times 1 I divided by 0, 500.
Tapos yung second equation natin, class, yung alpha D plus alpha E. So, calc. So, yung C natin class is 19.5. Okay. Yung D natin class is yung previous. So, ang previous class, kung titignan nyo yung nasa taas, so wala. So, wala rin. So, titignan natin class, fx natin is equal to 194.64. So, till decimal natin class, ito class 0. Okay. Tapos class, yung C natin is 40K. D natin class is yung previous. So, again, 194.64. Tapos 0. Okay. So, ito class is 399.27. Tapos, so 194.64. Okay. Tapos class C natin is 28K. 1, 2, 3. Tapos D natin kasi yung previous. So yung 399.27 plus yung, walang plus class. So yung E natin class is 194.64. Okay. Meron tayong 279 dito class 0.49. Tapos class 593.91. Okay. C again natin class this time sa 18K. D natin class yung previous, so 279.49 plus class yung 593.91. So 194. Ay, mali. Uy, nandun. D natin class. So 18K. Yung D dapat natin class is 279 lang. 0.49. Okay. Plus class, itong E natin, 593.91. Yan. So, 179.67. Tapos, 873.4. Okay. C natin class is 0. Previous natin class is 179.67. Tapos 873.4. So 0. Share natin class is 1053.07. Okay? So dito na papasok yung checking natin class. So ang checking natin kasi class is ito. Yan, ito yung checking natin. Dapat umakma siya dyan class. Kumbaga class dapat ito yung design base share natin. Tama naman class, di ba yan yung design base share natin kanina? Ito. Round off lang ng konti class pero close enough. Okay? So, okay lang yan. So, okay na pala class kahit hindi na natin solve. Kasi technically ang meaning lang nito class yung FT natin. May FT natin 0, di ba? So ito class, ang meaning naman nito, i-add lang natin lahat ng forces from from first floor pataas. So add lang natin yung buong to class. Pag in-add natin yung class, dapat ganito. Pero kung titignan nyo class, kung i-observe nyo to, cumulative yung nangyayari dito. So tama lang classmatic. Yung sum nito, ito yun. Okay? So move on na tayo class. So ang meaning pala niyan class, ganito. I-distribute natin, no? So, ito na class yung gusto natin. Ito yung first class sa roof. Ito yung sa fourth floor, third floor, second floor. Tapos wala tayo sa first floor. Okay? So, kung titignan nyo class, ganito yung nangyari. Yan. Okay? So, sa roof, fourth floor, third floor, second floor, tapos yung sa ground. Okay? Tapos ito class yung checking na sinasabi ko. Okay? So, anyway class, yeah. Tuloy lang natin. So after natin class yung vertical distribution, pwede natin proceed class sa horizontal distribution. So i-erase ko lang. So again class, nasa horizontal distribution na tayo, no? Parehas lang doon sa previous problem. So ang may bago lang dito class in terms of yung floor plan. Kasi class, kung titignan nyo yung ating columns, no, magkakaiba na sila. Iba sila ng shape at orientation. So this.
So ano ang effect niyang class? So magbabago lang yung K nila. Okay? So again, ang uunahin natin class is solve, di ba, class is yung stiffness. Or yung K. Okay? So kung titignan nyo class, I over L to, but then again class, di ba, yung I natin, I mean yung L. Since consistent siya class, tapos yung K naman is i-divide by itself, so magka-cancel lagi. So, pwede sabihin class na constant siya into 1. Tapos since 1 yan class, so yung K natin is equal to I na lang. Okay? So, go tayo class. So, kailangan mo natin kunin class yung K nung lahat ng columns. Okay? So, kung titignan nyo class, ito pala C1 prime. Technically kasi C1 pa rin siya. Mali lang yung orientation. Okay? So, tawagin pala natin yung prime. So, na-edit. Okay? So, unahin natin class is C1. So, again, class equal siya sa C1. Yung I ni C1. Is equal to class sa base height cube over 12. So, kung titignan natin class, no, ito yung base, ito yung height. So, meron tayong 400. So, base natin class is equal to 0.4 times class yung 0.6 cube over 12. Okay. So, meron tayo class 7.2 times 10 negative 3 meter to the fourth. So, titignan class pag nag-negative 3 tayo, dapat consistent tayo, negative 3 lahat. Okay. So, meron tayo class nung C1 prime. So, ito yung C1 prime natin class yung nakahiga. Okay. So, equal sa class sa I ng C1 prime. So, magpapalit lang class yung base height natin. So, 0.6 dito class. Ito naman 0.4 cube over 12. Okay? So, ito class is equal to 3.2. So, again kasi pattern natin dapat negative 3. Yun sila. Consistent dapat tayo. Okay? Tapos class yung column 2 naman tayo class. So, equal again siya sa C2 is equal to. So, this time class, meron tayo pag below is pi diameter to the fourth over 64. Okay? So, meron tayong pi class times 0.5 to the fourth over 64 is equal to 3.068 times 10 negative 3 meter to the fourth. Okay? Meron na tayo dyan class, pwede natin i-solve yung K nung mga frame grid. So, ang gusto kasi natin kunin test, diba? Ang focus natin is yung mga grids A, B hanggang E. Okay, kasi yan yung frame na tinutukoy dito. No way. Yung gusto niyang makuha kasi yung sinabi sa problem yan. No? A to E. Okay? So, gawin natin yung class. So, kung titignan natin class, si frame A, tapos si frame E, parehas sila ng laman, no? So, equal sila class. Kasi i-add lang naman natin, no? So, KE class is equal to dalawang C1. So, dalawang C1 class. So, meron tayong 7.2. So, tanggalin ko na yung class, no? Kasi, di ba, alisin rin lang natin yung class. Kasi magka-cancel out rin lang sila. Okay? Plus class, meron tayong isang bilog. So, meron tayong 3.068. Okay? So, yung KA ng KE class is equal to 17.6. Okay? So, wag na rin natin ilagay class yung unit para kasi yung unit na yan is para dun sa may times 10 negative 3. So, okay na tayo kasi coefficient lang. Okay? Tapos class yung KB. So, observe naman natin class si KB. So, si KB class, meron lang tayong tatlong pahiga. So, 3 class times yung pahiga si C1 prime. So, 3.2 is equal to, meron tayong 9.6. Okay? Tapos class, meron tayong KC. So, si KC natin class. So, si KC, yan. KC natin class, dalawang pahiga. I mean, dalawang bilog actually. Dalawang 3.068 plus class isang pahiga. 3.2. Okay. So, equal siya class sa 9.336. Okay? Ito kasi silagay si KD no, para kasha. So, si KD class, kung titignan nyo, tatlong patayo lang siya. So, 3 times 7.2 is equal to class sa 21.6. Okay? So, yan na kasi yung mga stiffness natin. So, after natin solve yung stiffness class, centroid naman tayo. So, erase ko lang. Okay?
So after stiffness class, centroid. Okay. So ito class, tawagin natin X-bar. So again class, ang itsura niyan, yung pre-grid tayo, no? Titignan mo class, dito yung grid A. B, C, D, tapos E. Okay, ito yung columns niya, no? Okay. In terms of distances class, 4 meters, 5 meters, 6 meters, 6 meters. Okay. Kung yan natin class dito hanggang dito class. Ito yung center of gravity natin. Ito na yung tatawagin nating X-bar. Okay. So, ang formula lang natin dito class. So, in terms of K kasi tayo class. So, yung total K times yung X-bar is equal to yung summation class ng K times yung X. So, ang X natin class is yung distance from the reference point. Okay. So, iset natin class na grid A as reference point. Okay? So, tuloy-tuloy natin class. So, kung titignan natin, ano yung mga summation ng K natin class. Pag sinolve yung kanina class, ang sum ng K natin doon, no? Is equal to yung 75.736. Okay, X-bar is equal to 17.6 class. Ito yung K ng A. So, ang distance niya from reference point, siya mismo yung reference point, so 0. 9.6 class, distance from reference point 4. Tapos yung 9.336, distance from reference point is 9. Okay. Tapos class, meron tayong 21.6, reference point distance, 15. So, plus yan. Okay. Plus class yung 17.6, yung reference point niya is 21. Okay. Nakuha natin class, ang centroid natin is yung 10.7746 meters from grid A for your reference point natin. Okay. So after natin class mag-centroid, sasolve na natin yung story displacement. I-erase ko lang ulit. So again class, story displacement naman na tayo. So story displacement or famously known as yung EX. So formula na EX natin dito kasi is yung E plus class yung 5% nung length. Okay? Where in class yung E is equal to L over 2 minus yung X bar. Absolute value. Okay? So titignan nyo kasi yung E natin is equal to 21 class over 2 minus class yung ating X bar which is 10.7746. Okay? Ito class equal sa 0.2746. So yung EX natin class is equal to 0.2746 plus yung 5%. So 0.5 yung 21. So ang L natin dito class again, yan yung perpendicular distance, yung building dimension class ng building perpendicular to the force in consideration. So yan yung force class. Ito yung dimension ng building perpendicular to it. So yung L natin dito class is equal to 21 meters. Okay? Pag meron na tayong EX class, pwede na rin natin kunin story moment. So story moment or yung MX. Okay? So yung MX natin class equal siya sa FX times yung EX. So yung FX natin dito class yung sagot natin kanina. So gusto kasi natin kunin pala class is yung ano ba? Yung roof beam level, di ba? Tignan natin class. So ang i-distribute natin class is yung roof beam level seismic force. So ang kukunin natin class is yung sa roof beam na force. So yung roof beam force natin class, ito yung 194.64. Okay, times yung ano natin class. Ay, wala na solve to. Yung EX natin class is 1.3246 meters. Okay, so yan class yung 1.3246 meters. So makuha natin class yung story moment natin na 257.8201 kilonewton meter. Okay? So with this class, pwede natin isolve yung, pwede natin gumawa ng table.
Okay? So, i-erase ko muna yung buo class para may espasyo tayo. Okay? So, ang itsura ng table natin, class, again, meron tayong frame. So, yung frame class. Tapos yung K natin. Okay? So, meron tayong C. Sin delta. Tapos class yung absolute value ng delta KC. Yung moment applied moment. Okay? Yung direct force, torsional force, tapos force class dun sa story, tapos dun sa frame. Okay? So yung frames natin class, meron tayong A. So frames natin class is A, B, C, D, tapos E. So yan, dito class kailangan natin kunin yung yan. Dito naman kailangan natin kunin yung summation ng delta KC. Okay? So, i-fill up natin class. So, ang na-solve lang natin kanina kasi yung 17.6, yung mga K. Ito kasing dalawa class, supposedly solve na rin natin yan, pero diretso na lang natin sa calculate. Okay? 9.6 to class. Ito is 9.336. Ito is 21.6. Ito class is 17.6. So, ang total nila class, 75. 25 plus 0.736. Okay? So, di ba ang galawan natin dito, class? Yung C kasi, class, di ba yun yung distance, class, from centroid to the frame. Tapos dapat, class, lahat daw nung nasa right nung center of gravity ng frame, class, is 0, ay negative. Okay? So, para sa C natin, class, no? So, dito ay ilagay. So, yung X bar dapat to, class, minus yung distance from reference point. Okay? Pero itong reference point, class, tawagin natin A. Okay? Ito, class, tawagin natin B. Yeah. Ito, class, tawagin natin C. Ito, tatawagin natin D. Okay? Tapos yun, kailangan kasi natin mag-stop dito, class. Kasi kailangan talaga natin kunin yun nandito. Okay? So, ang dating galawan natin, class, di ba? 2 steps, 2 calculations. So, ito yung una, class, tapos ito yung second. Okay? So, yeah. So, para sa formulas, class, so meron na tayo sa C. Sa D kasi, class, ang formula naman D, class, is equal to yung dito. C over yung ano, di ba? So, C, class, so, absolute value ng C over yung X bar. Okay? So, with this, class, diretso na tayo. Wait, may kulang. Ito class, C is equal to, ganyan natin. Okay? So, ilabas natin class yung calculator natin. So, again, meron tayong 1, 2. Dapat 3. So, ito class, B, C, D. Absolute value. So, tatlong columns. Okay? So, unahin natin class yung sa C. So, C is equal to, kung X bar class, may value na tayo ng mga X bar, no? Ilagay na natin yung value. So, yung X bar natin class is equal to 10. 10.7746. 10.7746. Yung 10.7746 minus alpha A. Separate. Tapos yung pangalanan pala natin to na D class. So D is equal to D. Okay.
T is equal to class yung absolute value ni C over class yung 10.7746. Okay? So lastly class, yung absolute value rin. My gosh. So yung absolute value class ni BCT. BCT. So calc. So ano yung A natin class? So ang A natin class is yung distance from reference point. So distance from reference point nung una class is 0. Ano yung B natin class? Yung K. So ito yung 17.6. Yan. So meron na tayong sagot class. So yung C daw natin class is equal to 10. 7746. Okay? Yung delta natin class is equal to 1. Tapos ito class. So 189.63. So 2 decimal terms. Kailangan rin 4 decimal class is yung delta. Actually yung tatlong to. Okay? Yeah. Tapos next line. So ang A natin class distance from ano is 4. Tapos 9.6. Yan. Meron tayong 6.7746. Tapos 0.62. 288. Okay? Tapos meron tayong 40.89. So A natin class is 9 point, hindi. I mean distance pala to from reference point. So, pinag sa C, so 9. Okay? B natin class is 9.336. Okay, so 1.7746. Shucks, hindi ata naka 4 decimal yun. Okay. A 4 decimal pala. So proceed, okay lang. Never mind. So hindi natin class is 0.1647. Okay. Tapos yung delta ano natin class is 2. Ito na yung decimal natin to class. Yan. Okay. So A natin class grid D distance from ano. So 9 plus ano 15. 9 natin class is 21.6. So ito na yung negative plus negative 4.2254. So 0.3922 35.79. Okay. Distance from ano class is 21. 17.6. Yeah. Negative 10.2254. Tapos class 0.949. Tapos 170.79. Naintindihan pa naman natin, no? Okay? So with that class, kailangan natin kunin kung ano yung sum. So yung sum natin class is 189.63 plus yung 40.89 plus yung 2.73 plus yung 35.79 plus yung 170.79. So 439.83. So 439.83. Okay? So okay na tayo class dun sa first calculation, di ba? Ang first calculation natin kasi linagyan natin to. So yung second class, kailangan natin lagyan to. Okay? So buuin lang ulit natin class yung ating formulas. So ayan. So natin class yung sa applied moment. So applied moment class, yeah. Ito kayo ilagay, no? Formula ng applied moment natin class is yung KC. So tawagin natin ito class na E.
So meron tayo class ng E. Tapos yung MX natin class, ang MX natin 257.8201. All over class yung summation natin, so 439.83. Okay? So ito class, tatawagin natin F. Okay? Dito naman class, ang formula natin ng FD class is equal to si FD kung titignan yung K. So si K natin class si B. All over class yung summation niya na 75.736. Okay? Times class yung Fx. So yung Fx natin class is 194.64. Okay? FT naman class ang formula ni FT. Ito tatawagin natin class na X. FT class is equal to yung F over C. Kasi di ba, yung M up class times divided by C. Ito class tatawagin natin Y. Okay? Tapos ito class ang formula natin is si X plus Y. Okay? So again class, yung rules natin pag M up, kung ano yung sign class ng C, yun rin yung sign niya. Tapos class, pag negative yung M apply, dapat 0 yung FT. Yan. Okay? So with this class, ready na tayo. Tapusin na natin. Okay. Okay? So let's go class. So unahin natin yung F. So meron tayong formula, 4 class kasi 4 i-fill natin. So yung F is equal to, meron tayong fraction 257.8201 alpha E all over 439.83. Okay? Yan pala yung una. So, second class, meron tayong nanastas. So, X is equal to, so 194.64 alpha B. Tapos 75.736. Okay? So, meron tayo ng Y. So, Y is equal to, so alpha F, tapos yung C. Okay? Tapos last class, X plus Y. Hooray! So, let's go class. Calc E. Ano yung E? Yung E natin class is ito. So, 189. 89 ba yan? Yan. Nalito pa ako sa sarili kong sulat. Okay. Ano yung B natin class? So, 17.6. Ano yung C natin? 10.7746. So, ito na yung mga sagot class. So, dito meron tayong 111. So, 111 class 0.16. Okay. FD natin class is 45.23. FT natin class is 10.32. Okay. Nag-add natin class 55.55. Right. E natin class is 40.89. B natin class is 9.6. C natin is 6.7746. Okay. 23 class 0.97. Tapos 24.67. Tapos 3.54. Tapos 28.21. Okay. E natin class is 2.73. B natin class is 9.336. C natin class is 1.7746. So meron tayo dito class flat 1.6. Ito 23.99. So 0.90. 24.89. Okay. E natin class is 35.79. B natin class is 21.6.
C natin class is negative 4.2254. So dito class meron tayong negative 20. So again, negative dapat yan, no? 0.8. 98. Okay, tapos dito class 55.51. Ito class 0. So again class, dapat di mo na pinapansin yan. Tapos matik, i-add mo na yung dalawang to class. So 55.51. Okay. Skip mo yung class. So E, 170.79. B, negative 10.2254. Ay, hindi. Ang B natin class would be 17.6. 10.6. Okay? Ang C natin class ito yung negative 10.2254. Okay? So 100. 45.23. Sa game class ito, wala na yan. So 0 siya dapat. Tapos 0 plus 45.20. Okay? So titignan nyo class, ito na yung mga final answers natin. Yan. So ito na ngayon class yung ito na yung ating forces dun sa roof beam level tapos yung frame. Yung I-class yan yung frame. Okay? So i-check natin class. So kung titignan nyo, tama. 55, yan. Okay? So para mag-imagine yung itsura class, so yan. So ito yung ating roof beam level. Ito class yung mga forces. So yung sa grid A class, syempre 55.5 yung B and so on. Okay? So mag-end tayo dun class. Again, another video yung last problem natin. So yeah. Thank you for staying class. Bye. See me at the next video.